Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Merong darating sa inyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na gabay na mula sa akin. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. At kung sino man ang sumunod sa gabay na yan na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, ay hindi siya maliligaw sa tunay na landas at wala sa kanya ang kalumbayan. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, kapag yung gabay na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran at sa hadith, kapag yan ay sinunod ng isang tao, 100% ay wala sa tao ang kaligawan at wala sa kanya ang kalumbayan sa kanyang buhay. Wala sa kanyang kahirapan. Hindi ka maghihirap kapag susundin mo ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. At kung sino man ang tumanggi, pabayaan niya ang aking mga paalala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ay nasa kanya ang masalimuot na pamumuhay. Subhanallah. Kung sino ang tao na pabayaan niya ang mga paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya bibigyan ng pansin ang mga paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ipagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang masalimuot na pamumuhay sa kanya. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. At pagdating sa kabilang buhay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay bubuhay namin sila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay mga bulag pagdating sa kabilang buhay. Sino ang bubuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala na bulag sa kabilang buhay? Yung mga tao na tumatanggi sila sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na nagpapaalala sa kanila sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit wala silang pakialam. Pinapaalalahanan sila sa pagiging matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi nila ito binibigyan ng pansin. Kaya't sa kabilang buhay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na walang pakialam sa mga gabay at paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay bubuhayin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na bulag sa kabilang buhay. At yung tao na yun ay magsasabi kay Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basira. O aking Panginoon, Ya Allah, bakit mo ko binulag, Ya Allah? Ay nung nasa mundo ako ay meron akong paningin. Nakakakita ko nasa mundo ko, Ya Allah. Bakit ngayong pagdating ng kabilang buhay, Ya Allah, bakit mo ako binulag, Ya Allah? Bakit nawala sa akin ang paningin ko, Ya Allah? Yun ang irireklamo ng tao na yun na binulag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Nung nasa mundo ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala kami ng paalala sa iyo, nagpadala kami ng gabay mula sa amin, ngunit kinalimutan mo. Yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika al-yawma tunsa. At sa araw na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw naman ay kakalimutan namin dahil kinalimutan mo ang mga paalala namin nung ikaw ay nasa mundo. Ang mga tao na yun, nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinarado nila ang kanilang puso upang tanggapin ang katotohanan, upang tanggapin ang mga paalala at gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim wa ala absarihim gishawah wa lahum azabun azim. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglapat ng sakit sa kanilang mga puso, sa kanilang mga pandinig, sa kanilang mga mata, at nasa kanila ang matinding kaparusahan na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga tao na yun ay binigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit sa kanilang mga puso. Hindi ibig sabihin na literal na meron silang karamdaman sa puso, ngunit ang kanilang puso ay sarado at hindi nila tinatanggap ang mga paalala, ang mga gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Gayon din ang kanilang pandinig, ang kanilang mga paningin. Meron silang maayos na pandinig at paningin, ngunit ang kanilang tainga ay sarado sa pakikinig sa mga gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga ayah, sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang nakakalungkot mga kapatid Islam, sapagkat ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na aming pupunuin ang imperno na karamihan ay mga tao, mula sa mga tao at mula sa mga jin. Subhanallah. Pupunuin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang imperno na ito ay mula sa mga jin at mula sa mga tao. Bakit karamihan sa mga tao at karamihan sa mga jin ay papasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno? Lahum qulubun la yafqahun, sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron sa kanila ang puso, subalit ang kanilang puso ay hindi nakakaunawa, hindi nakakaramdam ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sarado ang kanyang puso sa pagtanggap ng katotohanan. Meron silang paningin pero hindi nakakakita, pero hindi literal na bulag sila. Halimbawa, kahit na alam nilang katotohanan, parang dumaan lang sa kanilang paningin pero wala silang pakialam. Kahit na sila ibigyan mo ng mga paalala, reminder sa kanila, ay parang wala silang pakialam. Para silang walang nakikita. Walahum adanun la yasma'una biha. At meron din silang pandinig, subalit hindi nakakarinig. Meron silang tahinga pero hindi nakakarinig. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, sila yung mga tao na naririnig nila kung ano ang mga paalala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit narinig ng kanang tenga at lumabas naman sa kaliwa. Kahit na paulit-ulit mo sabihin sa kanya, kapatid, huwag kang pumatay ng tao dahil yan ay masama sa pananampalatayang Islam. Pero kanyang ginagawa. Kapag pinagsabihan mo siya, kapatid, huwag kang magnakaw, dahil ang pagnanakaw ay isang malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Pero ginagawa pa rin niya. Huwag kang magzina. Huwag kang gumalaw ng babae na hindi mo asawa. Pero ginagawa pa rin niya. Magsala ka ng 5 beses. Pero siya pa rin nagsasala ng 5 beses. Nakakarinig siya sa mga ayah, sa mga paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero parang walang pumapasok sa kanyang puso, sa kanyang utak. Naririnig ng kanyang kanang tainga at lumalabas sa kanyang kaliwang tainga. Kaya karamihan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga jin at sa mga tao ay ipupuno ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno dahil lamang sa mga katangian na ito. Ulaika kal an'ami bal hum adallu, ulaika humul ghafilun. At yung mga tao na yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay para silang kahalintulad ng isang baka na hayop na wala sa kanya ang pang-uunawa. Bukod sa siya ay niligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay landas, ay para siyang kahalintulad ng isang hayop na wala sa kanya ang pang-unawa o pang-intindi sa kanyang pananampalataya. Idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang bawat isa sa atin ay ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso na nakakaramdam ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tainga na nakakarinig ng katotohanan, ang mata na nakakakita ng katotohanan, at higit sa lahat, ito ay may sasabuhay ng bawat isa sa atin. At ipanalangin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ilayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaparusahan sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay titipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.